Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Napanood nyo na ba yung campaign ad para kay Bongo at kay Bato de la Rosa? Kasama po dyan si dito mga kababayan, panonoorin natin. Kasama po dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Robin Padilla. Okay, itong dalawa kasi, si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay mga re-electionist under PDP laban. At si Robin Padilla, bagamat PDP laban din siya, hindi siya tumatakbo bilang senator kasi ang kanyang termino hanggang 2028 pa. So, ang tumatakbo po ngayon actually ay, alam ko tatlo sa PDP. Si Bongo, Bato, saka si Philip Salvador. Pero dito sa campaign ad, wala po si Philip Salvador. Mamaya na natin pag-usapan yan. Panoorin muna natin itong kanilang campaign ad kasama si PRRD. Okay, so ito, panoorin po natin. Ang kailangan ninyong senador, yung buo ang loob na gawin ang dapat. May tapang at malasakit. Bisyo ko ang magserbisyo. Sagot ko kayo, taga nyo sa bato. Bong, Bato, tuloy ang laban. Para sa mga kababayan, Tuloy ang pagbabago! Okay, so yan mga kababayan medyo tingnan lang natin. Review-reviewin natin ng konti. Yan. Kasi mga kababayan, yan po. So yung campaign ad, syempre, ini-endorso siya ni former President Rodrigo Duterte. At ito mga kababayan, may ang background nila. Meron pa talagang kumbaga parang astig yung dating mga kababayan, parang astig yung dating Naglalakad sila, tapos ang background nila may apoy-apoy, may kumbaga parang action, star ang dating mga kababayan. Iba po ito dun sa dun sa sayaw-sayaw nila. Ito medyo action ang dating, medyo ang dating astig ang dating. Nito nga ni Bato at ni Bongo. At doon sa una pang sultada, may censored na portion, siguro may mura si PRRD. Kasi yun yung yun yung tawag doon. Yun yung binabayaran kay PRRD, yung mura di ba? Pag si PRRD nagmura, tuwan-tuwa itong mga DDS di ba? So ito yung yung background nila. Ayan. Ayan mga kababayan. Ayan, bisyo ko lang. Ano raw sabi ni Bongo? Bisyo ko ang pagsiserbisyo, sabi ni Bongo. Si Bato de la Rosa naman, bisyo ko ang magserbisyo. Si Bato naman, sagot ko sa'yo, kayo, itaga nyo sa Bato. Ayan. Ayan, tapos nag-iba na yung background. Tuloy ang laban. Okay. So yan po, meron na pong campaign ad. Ito yung dalawa para po sa 2025. Sila po ay tumatakbong senator. Pero kung titingnan niyo yung survey, mga kababayan, mukhang tagilid yung dalawa. Kasi hindi po consistent na lagi silang pasok sa top 12. Hindi po katulad ng ibang mga kandidato na talagang number 1, katulad ni Tito Sen. Si Tito Sen hindi po nawawala sa top 3 o top 5. Pero si Bato de la Rosa at si Bongo, minsan po may mga survey na nawawala Hindi po sila pumapasok. Minsan ang pasok lang si Bato. Minsan ang pasok lang si Bongo. So hindi po consistent yung ratings ng dalawa. Kaya naman abangan natin kung ano mangyayari, pero dahil po sa nangyayari ngayon, mukhang may hirapan sila makapasok sa top 12. Ito pong dalawa. Pero ito matindi mga kababayan, ito yung pinaka napansin ko. Bakit wala si Philip Salvador? Ano nangyari? Si Philip Salvador ay tumatakbo rin under PDP. 'Di ba? At siya ay kinuha ng PDP para maging kasama nila sa ticket. Ba't wala si Philip Salvador? Wala si Philip Salvador dun sa kanilang campaign ad. Nilaglag na ba nila si Philip Salvador? Bakit hindi kasama si Philip Salvador?
'Di ba? Alam ko kasi, kaya tumatakbo si Will Salvador dahil nga kumbaga, kasi bata-bata ni Bongo yan eh. So, alam ko sinusuportahan ni Bongo si Bato eh. Pero bakit ganun? Hindi ba siya suportado ni Duterte? Diba? Dapat isinama man lang eh, kahit background man lang si Philip Salvador, pero ba't hindi sinama? So, wala na. Nilaglag naman nila si Philip Salvador. Kasi unang-una, kahit ako eh, hindi ko i-endorse yan eh. But ano ba nagawa niyan? Ano ba ang background niyan? Hindi mga lang yan naging konsehal ng bayan, hindi nga naging konsehal ng barangay eh. Para kahit papaano meron siya nagawang mga batas o ordinansa. Kahit sa barangay man lang, wala. Diretso diretso senador eh. Parang gusto niya mangyari, yung nangyari kay Robin Padilla. Mula sa pagiging artista, magiging senator ka agad. Ang problema mga kababayan, nasira po ang mga artista dahil kay Robin Padilla. Kaya yung mga artista na tumatakbo, tinitingnan na po ng tao yan. Hindi po basta-basta katulad nung kay Robin Padilla na basta pogi, sikat, action star, pasok ka agad. Ngayon, hindi na. So, nagising na ang taong bayan mula dun sa pagkakatulog, dun sa bangungot na nakita nila dito kay Robin Padilla. Kaya hindi na po ganun. Kumbaga, yung ginawa ngayon ni Philip Salvador na pagtakbo bilang senator, ano po ito, parang wrong timing. Wrong timing po kasi ito yung panahon na ang tao po nag-iisip na, nagising na po sila sa katotohanan at talagang ang gusto nila ngayon ay maglingkod ay mga taong talagang para sa tao. Hindi na po magnanakaw, hindi po mambubudol. Kaya, ewan ko, ba't hindi nga pa yung tanong ko nga pala sa inyo, PDP, ba't hindi nyo sinama si Philip Salvador? May iyak-iyak pa naman niya si Philip Salvador at talagang gusto niya ibigay ang kanyang buhay para kay Duterte. Pero bakit hindi sinama ni Duterte? At nilaglag niyo si Philip Salvador, si Ipe. Sabi pa naman niya, epektibo siya. Pero sa tingin ko, hindi epektibo yan. Sa tingin ko, depektibo. Kasi unang-una, wala namang experience. At siya, inamin niya mismo, hindi naman daw siya abogado, hindi naman siya engineer, hindi naman siya doktor. Anong gagawin mo dyan? Diba? Madadagdag ka lang kay Robin Padilla, natitiisin namin hanggang ilang taon pa, 3 taon pa. Didagdag ka pa sa isipin ng taong bayan, didagdag ka pa sa titiisin ng taong bayan, ito si Philip Salvador. Kaya siguro, wala dyan sa campaign ad ni La Duterte, nila Bongo, Bato at ni Robin Padilla. Diba? Ewan ko lang baka may lalabas namang exclusive na solo lang siyang i-endorso ni Duterte. Pero yan lang po kasi ang nakita ko pa lang. So ayan mga kababayan, ang aga-aga pa nangangampanya na sila dahil medyo kinakailangan nila magpakilala kasi palubog na po sila pabagsak na po etong ratings ng mga Duterte. At syempre kapag bumagsak ang ratings ng mga Duterte, damay-damay po pati yung kanilang mga kaalyado. Kaya naman ito, double time, triple time, aga-aga pa nangangampanya na itong mga ito. Pero ang problema nga, ito, si Philip Salvador hindi po isinama. Ano nangyari? Kaipe, ano nangyari? Hindi po siya kasama dyan sa campaign ad at abangan natin. Baka naman may sarili, baka naman may walang budget. Walang budget si Philip Salvador pero hindi, ang dami na rin itinabo niyan. Meron siguro na naambunan na rin niya ni Bongo. Diba? Tagal niya naglingkod, paaso-aso kay Bongo yan So malamang kahit pa paano may naipon naman yan. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Kawawang Philip Salvador, kawawang depektibo. Kawawang Kaipe. At hindi nasama dyan sa campaign ad. At ano kaya yun? Ayaw ba sa'yo ni Duterte? Nilaglag ka naman ni Duterte? Yun ang tanong.